kopya ng skill ng kabila. And para sa akin, mas maganda yung setup dito ng kupunan ng Gods of Eden. When they force that Nolan. Mantakin mo tatlong jungle na magkakasunod, ibinan mo. Talagang tinanggalan mo ng option si Carl. But this is Carl, of course. You know how to play this Nolan. Ang kailangan lang nila is talagang bigyan ng espasyo si Carl doon sa mga fractures niya. Tama. And especially para din dito for Twisted Rising, pwede ding maging factor din kung paanong magiging agresibo si Yusuke using this Johead. Kasi pag may Johead yung alaman mo, literal na magbabato lang kayo ng magbabato. At yun na yung magiging lakas nyo sa early game. Kung pag na-maximize nyo yung ejector nyan, tapos na-burst nyo yung isang hero, yun na yung chance nyo para makaarangkada agad kontra doon sa kalaban. Pero for Gods of Edith naman, yung Suyo naman, yung masasabi nating pang early game man na laban. Yung mga setups niya dito, Blade Surge, yung mga early rotation din, once na mag-level 4 na yung Suyu, kailangan mag-ingat dyan etong si Kuro. Kasi offensive yung lineup nila, hindi siya mapoprotektahan time to time na itong Yusuke. Kasi yung Johead nag-react dyan, kaya lang may react din yata, that's gonna be Yusuke with an ejector. Going back, pag kasi yung Johead, nag-react yan pag pinapatay yung isa niyang kakampi, kumbaga nababawasan yung threat niya eh. Nakikita siya na alam, uy nakatamba yung Johead sa may top lane, walang ejector. Tama, hindi dapat nagre-react yung Johead, dapat siya yung nire-reactan ng mismong kalaban. So, ang sinasabi nito dito, kailangan Twisted Rising makuha talaga nila yung tempo, yung control na meron itong Johead. Tulad niyan, sisilipin si Nesha nakita, pero isang dash lang yung kinailangan, hindi naging successful ang Twisted Rising to take down one member of Gods of Eden. Pero, para naman sa Gods of Eden, nagiging maingat lamang sila dito, lalong-lalo na, hinahanap mo nga yung tamang timpla, hinahanap mo nga yung tamang warm-up. Kumbaga kinukutsara pa yan, tinitikman-tikman pa nila. Okay na ba yung timpla? Tansya-tansya pa lang eh. May mga sangkap na eh, mga heroes nila yung sangkap eh. Kailangan ng tamang halo ngayon at saka tansya-tansya na lang kung ilan. Aggression ang ilalagay, si God Raiko ang tinatarget, Pelashing mananakaw, siya yung unang papanaw, Yusuke. Makukuha dito na kupunan ng GOE, but the Nolan of Carl gets the turtle, ladies and gentlemen. At naging bawi pa yun ng Twisted Rising. Napakaganda nung timing. Pero hindi pa tapos yung laban. Si Carl dito ang pwede nilang bigyan. Nakita siya ni Flay. Pero nandun naman si Taizo para tulungan siya. So kitang-kita natin yung mga bawian at sumaside-step pa ng ganun. Diba? Ibig sabihin lang for Twisted Rising, kilala rin nila yung kanilang laban in Gods of Eden. Definitely, nalugi sila sa pagkakataon na yun. Luging-lugi. Kumbaga, ang dami nilang in-spend para kay Yusuke. Masyado silang naging abala sa pagkuha dun sa Johead to the point na wala nang natira for the turtle at nakalusot nga doon etong si Carl. Plus, may inuwi pang kill etong Twisted Rising nga nung mababa din sa damage etong si God Raiko at si Unyokes ay mapapatay muli or mapapatay this time ng mga members ng Twisted Rising. Ayun yung sinasabi nating mga early rotation ng mga assassins natin. Grabe nga talaga at hindi niya pa nga hindi pa siya nagdalawang isip gamitin yung retry niya para lang ma-slow pa ng onte si Unyokes. And now, with a flicker! Ganda nun! Di ba tumatalon ka ako na? Sabi ni Yusuke, talagang hinagis na bago pa makatalon doon. Etong si God Raiko, 2 times na-set upan dito si God Raiko. Kanina medyo nababad si Yusuke at napatay siya, pero it's still a converted ejector and it's a controlled game para dito sa Twisted Rising. So maganda din pala na ang kopyahin ko dito yung ultimate ng isang Novaria para kay Daiso kasi kitang-kita mo na tataas pa yung hitbox or lalaki yung hitbox, so definitely mas magiging madali para kay Yusuke na talagang makahanap ng pick off. At the same time, dadali din yung buhay ni Kuro para maka-target at ma-hit niya yung tamang target dito mula sa Gods of Eden. And kitang-kita natin yung synchronization, yung chemistry, nandito nga yata talaga, lamang yata talaga sa Twisted Rising, lalong-lalo na. Merong turtle na nag-spawn sa ngayon, labanan na naman ito ng setup. Maganda yung pwesto ni Unyokes, pero maganda din yung kay Yusuke. Ayun, nagkakitaan si Allen at si Unyokes. That's gonna be Allen buying some space. Unstoppable force, ejector. Yung robot naman ang binato doon. AOG mang counter sana, pero wala na doon si Unyokes. Si Nesia naman. Off-cam kill tayo sa may itaas, may Kuro. Namula yung mga bula dito. Na masyado silang na-perwish doon ng washing-washing. Pero dalawa na lang din ang napas lang dito sa kupunan ng Twisted Rising. Ito na ba yung bawi? Pero si Carl may pahawi din. At napatay mga kaibigan doon si Flay. 3-for-2 exchange yung makikita natin dito, but definitely
I can say na lamang pa doon ng Twisted Rising. Lalong-lalo na doon sa may bandang itaas, siguro, talaga nga namang minamama si Nesha. Nakikita natin dito, di ba, kahit nakababalik niya lang, mainit pa rin yung galawan ni Kuro. Mainit pa rin ang Twisted Rising. At tila nga ba, baka ito nga yata yung inahanap nilang ingredients para mas sumarap yung timpla ng Twisted. Ito na yata yung twist na hinahanap nila sa kanilang keys to victory. It's gonna be Kuro. But aside from Kuro, ang ganda rin ng nilalaro ng kanilang mga ng kanilang apat na members pa kasi fully controlled yung Turtle Pit, fully controlled yung River, at late nagre-react itong Gods of Edith. Pag nag-react sila, napapatayan na sila ng isa. It's either God Raiko or si Onyokis. Hindi nga nakapag-transform si Onyokis eh. Oo, gusto niya palang sabihin yung para sa transformation. Wala eh. Nasa Earth pa lang siya, palabas pa lang siya dun kay Phylax, na burst down na siya ng Twisted Rising. And kanina, kung nakita nyo yung Realme in-game equipments, mapapansin natin dito na chumachapsu yung Twisted Rising. Mas pinili nila yung Magic Rope na lang yung tawagin natin. Alam nyo na yon. At talaga nga namang kailangan nila ng Magic Rope na yun para madepensahan si Onyokis, si Nesha at si Wapol sa early game. Yeah. Majority of the heroes here of Gods of Edith may mga magical damage, kaya yung Magic Rope na yun sobrang gamit talaga yan gana. Kaya nagtatagal eh. Yung mga natatamaan dito ng Astral Recall. So far, parang hindi advantage na may kayo ngayon, Novaria. Kasi yung vision na sinasabi mo kanina, pare, is yung kinokopya nga is na Astral Echo. Mas nauuna pa't napapaganda pa yung vision ng Twisted Rising. Sobra, no? At nung nakikita na nila, alam nila kung saan sila pupwesto. Tulad niyan, nakapwesto na naman si Yusuke. Hindi to alam nila Onyokis at pwede nga silang bigyan ng flicker na naman sa ejector. At si Onyokis na naman ang kanilang pinagronda at naging biktima para dito sa Twisted Rising. Hindi na naman nakareact on time ang Gods of Edith. Yun yung unang pagkakataon na sama-sama sana sila pero wala pa ring magawa. At ngayon, sinozone out na mismo si Yusuke kasi kaya niyang harapan talaga. Lalong-lalo na hindi lalapit yung Gods of Edith dyan kasi kapag lumapit sila, pwede ka niyang ibato sa tropa. And for Twisted, maximizing that opportunity para makapag-takedowns ng mga objectives. Wasag na yung mga first tier turrets dito ng Gods of Edith. Nakakuha ng maraming turtles. Tatlong turtles nga ay napasa kamay ng Twisted Rising. So unti-unti na rin lumalaki yung goal lead na meron sila. Currently, may 5K, 6K na yung lead nila. At ang pinaka nakakatakot din, tumataas yung oras at tumataas din yung items na meron siguro. Yeah, kasabay ng pagtaas ng gold nila at syempre pagdami ng mga items is sumisikip na yung mapa. So, para sa mga teams, viewers natin, hula ng madla, eto po, may poll tayo dyan na pwede ninyong i-click lang kung supporter kayo ng Gods of Edith or ng Twisted Rising. Isang pindot lamang yan may papakita nyo na ang inyong suporta para dito sa mga manlalaro na naglalaro ngayon. Kaya nga sila manlalaro kasi naglalaro sila ngayon. And para kayo manonood kasi nanonood kayo. Para sa ating Realme in-game equipments, makapansin natin dito, ayun nga, parang pagkabili ng Magic Rope, bumili din ng ibang items, tapos kinumpleto na. Nag-radiant armor sila dito, lalong-lalo na malaki talaga yung potential threat talaga na meron kasi dito si Onyokis. But at the same time, alam ng Twisted Rising na kahit si Onyokis, kaya nilang bigyan, kaya nilang patayin yun. Kahit sino di ba? Manlalambot talaga. It's si Kuro, hindi pa nga masyadong nagiging active. Ngayon pa lang magiging active siguro kasi nagawa na niya yung trabaho niya. Ang dami niyang touring na patumba. And so far, hindi na-afford ng Gods of Edith na kahit sumilip man lang sa Lord ay ayaw na silang padaanin, lalo na etong si Allen. Magpipilit pa ba yan yung katanungan? Ejector play, nakuha na naman si God Raiko this time. Pinagsalitan lang sila ni Onyokis, Astral Echo. Alam nila yung mga nangyayari pero wala silang magawa. Itinataboy ng bala doon si Onyokis. Wapol, kung gusto sanang pumukol. Pero walang damage na tumama doon sa Lord. Tinry naman ni Wapol ang kaso nga lang. Ang daming nakaabang mula sa Twisted Rising at inaantay din nila na gumamit nga ng ganong skill itong si Wapol para yun yung oras at go signal nila na okay, wala nang makakanakaw ng mismong Lord. So ito na yung time para i-burst down natin yan. And looking at it, para sa Twisted Rising, kung nung nakaraan para bang meron silang pattern na sinusundan, pero pag umabot ng late game, parang doon sila medyo nagpo-fall down. So ngayon, paano nila i-close out itong laban na to? Paano nila i-maximize yung lead na meron sila sisimulan sa paghanap ng laban?
Hindi nga na tumama yung kinopyang AOG doon ni Daiso. Play na palalim. At ayan na nga, namulangalang din yung mga bulayo. So kaya mapapatumbaga. Try ko nga lang. Pinagpaparil sila ni Kuro. First game. And the Wow! Savage for Kuro. He wiped all the members of the Gods of Zenith. Napakatindi. Debut game, Savage agad. Kuro lang sa Kalamin, Twisted Rising, Game 1. Mapapasa kanila agad-agad, ganun kainit. Ito ang tamang timpla na hinahanap ng Twisted Rising. And also the twist coming from Kuro. Grabe, first game, Savage agad, pre. Ibang klase. Anong meron sa Granger? Lahat ng naging Granger ngayon sumasavage. Feeling ko kahit explain ako, maging grader na ako. Kung gusto ko lang ng Savage, but definitely for Twisted Rising, ibang klase ang pinakita nila dito. Yung aggression na kailangan nila because of their lineup, na maximize nila yon at nabigyan ng malaking espasyo si Kuro. That is also what helped them na talaga nga namang manalo at magkaroon ng advantage sa late game. Yeah, I think that's a well set up game for Kuro. Yun yung first time na sumali si Kuro sa team fight and it was a Savage right away. Sobrang sobrang laking factor din talaga nung pinakita niya dito na kahit na debut niya lamang Savage agad para dito sa kanyang kupunan. That is also because of the supporting act na pinakita naman ng kanyang mga kampe, especially for Yusuke, kung paano nagtatry umanap ng target, and also gusto ko lamang din pansinin yung ginagawa ni Daiso na paulit-ulit na yung Astral Echo nga yung kinokopya niya. That also help na mas mapatama pa yung mga skills na meron yung Twisted Rising. Yeah, naging accurate yung naging precise yung conversion ng ejector ni Yusuke. Kasi alam ni Yusuke kung ilan yung naroon. Usually kasi pag nag-ejector ka, nag-flicker ka, pag naunahan ka or mas marami yung naroon is matutunaw ka muna bago ka makahagis at hindi ka na makakalabas ng buhay. But since they have that information, laging nakahagis ni Yusuke dito. Ang tapang pa, tangke. Hindi na niya kailangan na pumasok sa likod. Basta sino yung nasa harapan na pwedeng ihagis is nung convert yan, isa dyan is yung naging pick pa. So, yung pagka ubos ng mga junglers at pagpunta sa nulan ng pick ng Twisted Rising, hindi lang baga napaganda pa. Sobrang napaganda pa nga kasi ang ganda rin talaga ng performance ni Carl sa paggamit niya ng kanyang assassin hero. Definitely, that is also because of yung mga pag-zone din na ginagawa ni Alin. Kumbaga, wala kayong pwedeng abutin dun sa likod namin. Kailangan harapin nyo muna kami. Ang kaso lang, gustuhin mang humarap ng Gods of Edith, sila lang din yung napapunish. Kung ako yung nasa pwesto ni God Raiko, ni Onyokis, manghihinaan ako ng loob eh. Kasi Wala eh. kahit gustuhin ko mang ihain yung sarili ko para sa mga kakampi ko, ibang klase lang talaga yung first game abilities na meron ang Twisted. Parang pag inaalok mo ng pagkain umuoo naman Umuo naman, inalok ka lang eh. Inalok lang pinalagan. Pinalagan, pero mas makikita natin kung ano nga bang naging palag dito ng Twisted Rising kasi ihimayin yung kung ano bang nangyari doon ng ating analyst na si Athena. Kaya naman Athena, ikaw na to. Hindi ako yung naghimay nung laban, kundi si Kuro with his debut Savage pick or Savage play para dito sa unang seri ng laban. At yun na nga pala yung mga kasama para tunghayan kung sino nga ba muna ang ating Maya MVP of the game. Walang iba syempre kundi si Kuro, ang bagong salang, bagong balik kumbaga dito sa ating Season 5 MPL. So far, ang kanyang KDA naging 8-0-1 at kung nakita naman, kung hindi nyo man nakita yung Savage play niya, maya-maya sa ating Maya MVP High-Risk makikita niya yan. Pero simulan muna natin sa pinakaumpisa na kung saan maganda rin yung naging draft nila. And sa muli niyang pagbabalik, first impression is everything. Kahit sabihin natin, naglaro na siya ng mga previous seasons, pero ito yung revamped version ni Kuro. And now, for the first time, ay pinakita niya kung ano nga ba yung twist na ginawa nila, not only at the draft, but also ano yung twist nila for the players na mangilalaro. Ngayon, inside our Maya MVP highlights, mapapansin din kasi natin na kung bakit din sobrang puro, hindi kurot yung mga purong bala dito na Kuro pumapasok. Kasi nga, we mentioned or minention ng ating mga casters na sobrang laking bagay din kasi na ang ginagaya dito ni Daiso is actually the Astral Echo. And with the Astral Echo, napapalawak mo yung Astral Rings or yung tinatawag na hitbox or hit rings ng mga tatamaan dun sa kalaban niya, which is ang GOE. There was a significant moment na medyo nalugi ang TMR doon, pero in this specific instance naman, of 9 minutes into the game, what happened was that ang ganda na lagi ng mga huli ni Yusuke. And ito nga yung sinasabi kanina ni Tupe na pag Johed ka, medyo kakabahan ka kasi mamaya, pagpasok mo, wala na palang out.
Pero dito, ang hindi naka-out is actually going to be the members of Gods of Eden. And Kuro finally is showing us a savage play dun sa pinakahuli bago matapos yung game 1 natin. It was a fairly fast game, 10 minutes and 28 seconds sa tapos yung game na number 1 natin. And just imagine guys na ang laki ng gap natin, not only onto the kill score, 4-14 yan nagtapos, but also dun sa secured objective. 3 straight turtles point na punta sa Lucid Rising, which means na halos lahat ng lead ay nakuha nila early on pa lang. And this is why it's really important to get your early facing. And when we say early facing na nga lang din, nandyan din yung pagkuha ng mga proper items. And speaking of items, right now, mapapansin din natin na pagkakuha agad ng Sky Piercer ni Kuro, tinignan ko kung maista ka niya agad. And up until so, present agad. Yung first skill niya, pasok na agad sa pag-build up niya ng Sky Piercer, which leads up to 10 stacks agad. Tapos so on and so forth, which is why sobrang kate niya onto the latter. Hindi nga sobrang late game yun. Onto the middle part of the game. And eventually, na-secure niya nga yung Savage or first Savage of the day natin. Grabe, parang linggo-linggo meron tayong Savage na nakikita dito sa MDL. And imagine, nasa week 4 pa lamang tayo. Moving on sa ating post-game stats naman, mapapansin natin later on dito na malaking difference sila. Halos lahat ay on to the side talaga ng Twisted Rising. Kasi nga po, malaking bagay po talaga yung map control. When we say map control, the way that Allen and even Daizo na nga lang din nag-clear sa mid, and then yung ibang mga linya hindi nadadalawan din ng Gods of Eden. We've seen some glimpse of life here for God Raiko and Waffle, but nakita talaga natin na pinakanahirapan din talaga dito na mag-deal ng magandang posisyon ng damage is si Nezia. So far, yun naman yung naging kabaligtaran dito kay Kuro, and which is why he's also the rich guy and the ace for game number 1. 1,013 yung naging GPM niya or gold per minute, so definitely masasabi natin na ang laki ng gap nila. Gold to gold, head to head, is talaga namang lumamang doon at Twisted Risings. All in all, ating post-game stats ay nakita natin for game 1 na naging one-sided, but still, meron pa rin naman tayong game 2 if ever pwede pa itong i-extend ng Gods of Eden. And that